Kasabay po ng pagdiriwang ng Labor Day, inanunsyo po ni Pangulong Bongbong Marcos na bababa na ang interest rate para sa mga pautang ng Social Security System o SSS simula Hulyo 2025. Mula sa dating 10%, magiging 8% na lamang ang interest sa salary loans, habang 7% naman para sa calamity loans para sa mga miyembro na may malinis na record. Pagsabit naman ng Setyembre, palalawigin din ang pension loan program para sa payagan ang mga surviving spouse ng yumaong pensioner na umutang ng hanggang 150,000 pesos. Bukod dito, sinabi naman ng Pangulo na pinag-aaralan na rin ng SSS ang pagkakaroon ng microcredit loan facility, katuwang ang ilang financial institutions upang mas matugunan ang pangangailangang pinansyal ng mga miyembro, kabilang na ang mga nasa ibang bansa. Aasahan naman ang posibleng bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa bansa. Sa susunod na linggo, ayon po yan sa Department of Energy. Tinatayang bababa ang presyo ng gasolina ng 25 centavos hanggang 70 centavos kada litro, habang ang diesel naman ay posibleng bumaba ng 30 centavos hanggang 80 centavos kada litro. Samantala, 50 centavos hanggang 70 centavos naman ang inaasahang rollback sa presyo ng kerosene. Ang inaasahang rollback ay ang bunsod ng oversupply sa pandaigdigang merkado, pagtaas ng inventaryo ng langis sa Estados Unidos at ang inaasahang pagtaas ng produksyon ng Saudi Arabia. Inaasahang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na presyo sa darating na Lunes na magiging epektibo naman sa araw ng Martes. Isang malawakang grass fire ang sumiklab sa bahagi ng lupaing sakop ng Batangas International Port sa Barangay Santa Clara, Batangas City nitong Huwebes, Mayo 1, bandang 1:00 ng hapon. Ayon po sa ulat ng Batangas City Fire Station, agad na rumisponde ang dalawang fire truck mula sa kanilang himpilan. Bandang 1:10 ng hapon ay dumating ang mga bombero sa lugar kung saan ideneklara ang unang alarma, at bandang 3:07 ng hapon ay nasa ilalim naman sa kontrol o naisailalim sa kontrol ang sunog. Ideneklara ang fire out ang sunog bandang 3:37 ng hapon. Tinatayang higit 20 ektarya umano ng damuhan ang tinupok ng apoy. Sa kabila ng laki ng sunog, wala namang naiulat na nasugatan o nasawi at walang bahay o establishmento ang naapektuhan. Patuloy namang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection, Batangas City ang insidente upang matukoy ang sanhi ng naturang sunog. Umabot naman sa 74 na volcanic earthquakes, kabilang na ang 4 na volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 3 minuto ang naitalan ng PBOC sa Bulkang Taal sa Batangas sa loob ng nakalipas na 24 oras, batay po yan sa kanilang pinakabagong ulat nitong Biyernes, Mayo 2. Bukod po sa mga pagyanig, naitala rin po ang pagbuga ng sulfur dioxide na umabot naman sa 1,213 tonelada kada araw noong Abril 30. Ayon sa PBOC, mahina naman ang nakitang singaw mula sa bunganga ng bulkan. Bagamat nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal, nangangahulugang ito na may mababang antas ng volcanic unrest at posibleng magkaroon ng phreatic o steam-driven eruptions. Sa mga nakaraang araw po, naitala po ng PBOC ang unti-unting pagtaas ng volcanic earthquakes nitong Mayo 1 na mayroong 61 pagyanig, kabilang na ang 5 volcanic tremors. April 30, may 53 volcanic earthquakes, kabilang naman ang 13 volcanic tremors. April 29, 37 na volcanic earthquakes at may 8 tremors. At April 28 na may 56 volcanic earthquakes, kabilang na ang 14 na tremors. Patuloy po ang paalala ng ahensya sa publiko na bawal pa rin pumasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone, lalo na sa paligid ng main crater, dahil po yan sa panghanib ng biglaang pagsabog. Pinapayuhan din po ang mga lokal na pamalaan at mga residente sa paligid ng Taal Lake na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso mula sa mga otoridad. Magsasagawa po ng pag-aaral ang Regional Tripartite Wage and Productivity Boards kaugnay ng posibleng taas sahod. Alinsunod po yan sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ginanap sa ika-123rd Labor Day. Ayon po sa DOLE, tatalima sila sa utos ng Pangulo at sinabing prioridad nila ang kapakanan ng manggagawa. Tiniyak naman ng Pangulo na pinakikinggan at tinutugunan ng gobyerno ang hiling ng mga manggagawa at ipinagmalaki na 16 na rehiyon
ang nakapagpapatupad na ng aumento sa sahod mula noong Hunyo. Gayunpaman, iginiit naman ni Marcos na dapat timbangin ang epekto nito sa ekonomiya. Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo ng manggagawa tulad na lamang ng Kilusang Mayo 1 at Grupong Bayan sa Menjola para ipanawagan ang taas sahod na 1,200 pesos na arawang minimum wage sa buong Pilipinas at maayos na kapakanan ng mga manggagawa. Inabisuhan na po ng mga otoridad ang mga residenteng nakatira sa tabing ilog at mabababang lugar na agad lumikas sa mas mataas na lugar matapos masira ang isang rubber gate ng Bustos Dam nitong Mayo 1. Ayon kay Bustos Mayor Iskul Juan, partikular na pinayuhan ang mga taga-barangay Tanawan, San Pedro, Poblasyon, Talampas at Cambawog na maging alerto sa posibleng pagtaas ng tubig. Maging ang pamahalaang lungsod ng Baliwag, Bulacan ay nagpaalala rin sa mga residente na huwag manatili sa ilog at maghanda ng emergency go bags. Patuloy naman ang monitoring ng Baliwag CDRRMO kasama ang NIA at iba pang ahensya. Dagdag pa rito, isang high tide na may taas naman na 4.6 feet ang naitala sa parehong araw na maaaring magpalala ng naturang pagbaha. Narito na po ang ating pinakahuling ulat ukol sa lagay ng ating panahon ngayong Biyernes, Mayo 2. Nagbabala po ang pag-asa sa epekto ng tatlong magkakaibang weather system na magpapadala ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Biyernes, habang 25 lugar naman ang nakapagtala ng mapanganib na heat index. Ayon po sa pag-asa, isang low pressure area o LPA na matatagpuan sa layong 440 kilometers silangan po yan ng Hinatuan, Surigao del Sur ang nakakaapekto sa parte po ng Mindanao sa pamamagitan po ng Intertropical Convergence Zone. Samantala, ang easterlies naman po ang siyang nakakaapekto sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. Inaasahan din po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa parte naman ng Eastern at Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at ilang bahagi po ng Bicol, ayon po yan sa pag-asa. Nagbabala rin po ang ahensya sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. Ang natitirang bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ay makakaranas din ng mga katulad na lagay ng panahon, dulot pa rin po yan ang umiiral na ITZZ. Sa kabilang banda, makakaranas naman po ng mga pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, ang parte po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin po yan sa umiiral na easterlies. May posibilidad pa rin po ng pagbaha at landslides sa mga lugar na maapektuhan, ayon po yan sa pag-asa. Bukod sa banta ng ulan, nagbabala rin po ang ahensya sa matinding init ng panahon sa ilang bahagi po ng ating bansa. Umabot po kasi sa danger level ang heat index sa 25 lugar ngayong Mayo 2. Pinakamataas po ang naitalang heat index na 45 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 44 degrees Celsius naman ang naitala sa parte ng Iba, Zambales at Tanawan City, Batangas. Ang heat index po na nasa pagitan po ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay inuturing po na danger level na mapanganib sa kalusugan.